Narito ang pinakahuling update tungkol sa ating minomonitor na mga bagyo, Tino at Uwan. Bagyong Tino, nanatili ang lakas nito na may hanging umaabot sa 165 km per hour at bagsong umaabot sa 205 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Huling namataan sa Thailand at kasalukuyang walang direktang epekto sa ating bansa. Gayunpaman, ang hanging amihan sa hilaga ng ating bansa ay bahagya pa rin itong hinihila na nakaapekto sa mga kababayan natin sa Babuyan Group of Islands at Batanes. Nagdadala ito ng maulap na papawirin na kung minsan ay sinasamahan ng mahihinang pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Mayroon tayong panibagong bagyo na minomonitor sa silangang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan na itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility kaya pinangalanan itong Bagyong Uwan, ang ika-21 bagyong nabuo sa taong 2025 at pangalawang bagyo sa buwan ng Nobyembre. Mapapansin sa pinakahuling satellite image na napakalawak ng Bagyong Uwan na may radius na umaabot sa 720 kilometro. Maaapektuhan pa rin ito ang Hilagang Mindanao. Ang lakas ng hangin nito ay umaabot sa 120 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 165 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Lubos nating pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil sa napakalakas nitong bagyo na posibleng maging super typhoon bago maglandfall sa silangang bahagi ng Luzon. Nagbago na rin ang dadaanan ng Bagyong Uwan at bahagyang bumaba ang track nito sa pinakahuling satellite image. Habang papalapit sa silangang bahagi ng Bicol Region, ang bagyo ay nag-i-intensify pa o lumalakas pa. Kapansin-pansin din ang dala nitong pag-ulan na umaabot sa 200 mm, kaya bukas ng tanghali at hapon, makararanas na ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Bicol Region, kabilang ang Samar Region, dahil sa track ng Bagyong Uwan. Inaasahan natin ang posibleng paglandfall nito sa linggo sa silangang bahagi ng Luzon. Ang malakas na pag-ulan na makikita natin na kulay pula ay nangangahulugan ng malalakas na pag-ulan na taglay ng bagyo. Pinaalalahanan na natin ang ating mga kababayan na posible ang pagbaba ng track ng Bagyong Uwan o pagtaas. Sa latest track, makikita natin na naglandfall ang sentro ng bagyo sa lugar ng Dilasag, Aurora, patungo sa mga lugar ng Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union. Ang mata ng bagyo ay lumabas sa lalawigan ng Pangasinan. Sentro lang po ang ating pinag-uusapan, laging tatandaan na napakalawak po ng Bagyong Uwan. Bago maglandfall sa silangang bahagi ng Luzon, ito ay nasa Super Typhoon category na may asahang lakas ng hangin na umaabot sa 195 km per hour at may pagbugso na hindi bababa sa 200 km per hour at sinasamahan pa ng malalakas na pag-ulan na nagpapalubog sa mga kababayan natin sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa. Kung ang mga nabanggit na lugar ang siyang dadaanan ng bagyo, ang mga kalapit nitong lugar ay apektado pa rin ng mapaminsalang hangin na kayang magpatamba ng malalaking puno at poste ng kuryente at makasira ng mga kabahayan. Lubhang mapanganib sa ating mga kababayan ang ganitong kategorya ng bagyo. Matatandaan natin na ang nagdaang Bagyong Tino ay nasa typhoon category sa pagdaan sa Visayas at maraming buhay ang kinuha. Naipaulat na umabot sa 77 katao ang namatay at marami pa rin ang mga pinaghahanap na kasalukuyang inanad ng baha. Kaya makinig po tayo sa mga local government unit sa mga ibibigay na babala at alituntunin na dapat gawin na paghahanda sa parating na Super Typhoon Uwan. Base sa track ng Bagyong Uwan, habang papalapit ito sa silangang bahagi ng Luzon, makikita natin ang radius nito na umaabot sa 720 kilometro o higit na umaabot sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kabilang ang Palawan at Taiwan. Kaya apektado po ang buong bansa sa parating na super bagyo. Sa mga malapit sa ilog at mabundok na lugar, mas mainam na tumungo sa mas ligtas na lugar at makipag-ugnayan sa inyong mga local government unit para mabigyan po kayo ng tamang paraan ng paghahanda at mas ligtas na lugar. Dahil sa mga napaulat na nasawi sa Bagyong Tino dahil sa pagragasa ng malakas na tubig sa mabundok na lugar at pag-apaw ng mga ilog na inaasahan pa ng malakas na hangin. Kaya ngayon pa lamang, lubos na po natin pinaghahanda at pinag-aalerto ang ating mga kababayan. Kahit sabihin na paulit-ulit po tayo sa bigay ng babala, ay gagawin po natin dahil sa mga taong hindi pa nakapanood ng ating mga babala at impormasyon sa Bagyong Uwan at wala tayong dapat makaligtaan ng mga kababayan na hindi nakapanood dahil bawat impormasyon ay mahalaga na kanilang malaman. Kaya buong Luzon ang ating pinaghahanda sa malakas na hangin at malakas na pag-ulan na taglay nito super bagyo.
Sa paglapit pa lamang nito sa silangang bahagi ng Visayas at Bicol Region, magpaparadam na po itong bagyong Uwan na magdadala ng maulap na papawirin at mga pag-ulan na maaaring umaabot sa 50-100 rain, lalo na sa Eastern Samar, Northern Samar, kaya lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan at Catanduanes at buong Bicol Region. Kaya kahit hindi pa tumatama ang Super Typhoon Uwan, mapaminsalang ulan ang mararanasan ng nasabing lugar. Kaya mayroon din tayong nakataas na weather advisory o babala sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring maranasan ng ating mga kababayan sa paglapit nitong Super Typhoon Uwan sa silangang bahagi ng Visayas at Luzon, bukas ng hapon hanggang linggo ng hapon. Makararanas ng mga pag-ulan ang lugar ng Catanduanes na aabot sa 200 mm na pag-ulan na kung saan malawakang pagbaha ang asahan at landslide sa mabundok na lugar na may red warning. Samantala, orange rainfall warning naman sa mga lugar ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, na kung saan makararanas ng pag-ulan na aabot sa 100 to 200 mm rainfall. Samantala, yellow rainfall warning naman sa mga lugar ng Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, na makararanas ng 50-100 mm rainfall. Kaya po maging alerto po sa mga biglaang buhos ng pag-ulan dulot ng bagyong Uwan. Samantala, pagsapit naman ng linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon na kung saan posible ng mas malapit ang sentro ng Super Typhoon Uwan sa silangang bahagi ng Luzon at posible ng maglandfall, ay inaasahan na tayong malalakas na pag-ulan. Na kung saan 200 mm rainfall o higit sa mga may red rainfall warning sa lugar ng Babuyan Group of Islands, Cagayan Valley Region, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Benguet, La Union, Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija. Ang mga nabanggit na lugar pinaghahanda natin sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Samantala, orange rainfall warning naman sa mga lugar ng Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at Polillo Islands, na makararanas ng pag-ulan na aabot sa 100 to 200 mm na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, yellow rainfall warning naman sa lugar ng Batangas, Marinduque, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Aklan, Antique, na kung saan 50-100 mm rainfall ang ating inaasahan. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat ang aming pinapabot sa ating mga kababayan. Samantala, bukod sa bagyong ating minomonitor, patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan sa hilagang silangan ng ating bansa na siyang nakaapekto pa rin sa mga kababayan natin sa lugar ng Cagayan Valley Region, Isabela, at Aurora na siyang nagdadala ng maulap na papawirin na may kasamang mga thunderstorm. Samantala, para nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin na improving weather pa ang ating inaasahan dahil sa malayo pa ang bagyong Uwan. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, kabilang ang Palawan, inaasahan natin magiging maaliwalas ang panahon sa umaga at pagsapit ng hapon bahagyang makararanas ng maulap na papawirin lalo na sa kanluran bahagi ng Visayas na kung saan dito tumatagos ang hanging amihan na siyang hinihila naman ng bagyong Uwan na siyang makikita natin sa kasalukuyan. Dahil sa paghila ng bagyo sa hanging nanggagaling sa Timog Mindanao na siyang lumilikha ng thunderstorm na siyang kung minsan nararanasan natin ng mga biglaang buhos ng pag-ulan, ngunit hindi naman ito nagtatagal, kaya asahan pa rin ngayon ang improving weather. Ngunit bukas asahan na po ang epekto ng bagyo Uwan sa silangang bahagi ng ating bansa na nagdadala ng maulap na papawirin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan, ngunit, lubos natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa silangang bahagi ng bansa dahil sa inaasahan na tayong bahagyang pagtaas ng alon dahil sa pagpasok ng bagyong Uwan sa ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan moderate to rough sea condition ang ating inaasahan sa silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, sa kanluran ng Visayas at Mindanao, makikita natin na magiging banayad pa rin ang mga pag-alon, maliban sa hilagang ng ating bansa na kung saan patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan, na siyang nagpapataas ng alon sa hilagan ng ating bansa, na kung saan inaasahan natin bukas posible na rin tayo may nakataas na gale warning sa silangang bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Bicol Region. Kaya manatiling maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas para sa mga latest update. Mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para ma-notify po kayo sa bagong ulat na aming ilalabas.
Ingat po mga kababayan at saligtas po tayong lahat sa pagdaan ng Super Typhoon Uwan. God bless you.